Kung may maririnig kayong kukak-kukak mamaya, hello daw sabi ng mga kaibigan kong Froggy Frog Frog. Hello everyone! Welcome back to our channel. So today we're working on our short-term goals binder. So based on our August budgeting, nag-a-allocate kami ng 1,800 pesos. So if you want to know kung paano ko ito paghahatiin o pagkakasyahin, please continue watching. So just like what I did on our previous video, I'm going to put name or label on this binder. And while doing that, magbibigay ako ng voluntary advice. Next naman. So heto na. Nagtataka ka rin ba kung saan napupunta ang sahod mo? Wala kang budget plan? Ay naku po, ganyan na ganyan ako. Alam mo kasi dati, hindi rin ako nagbabudget. By the way, itatransfer ko muna to ha. So guys, wala akong budget plan. Pag walang budget plan, wala ring ipon, di ba? So ang may papayo ko ngayon is isulat mo lahat ng mga expenses mo good for 1 month. Lahat ng cash out. Then i-consolidate mo lahat kung magkano ang napupunta sa gas, groceries, pagkain, allowance. So depende na yan sa mga pinaggagastusan mo. So once magawa mo yan, meron ka ng pagbabasihan kung saang kategory ka napapagastos ng malaki. So kadalasan is yung eating out, yung Shopee, personal expenses o yung pamain sa ukay. Ayan. So kung gagawa ka na ng budget plan, magkaka-idea ka na kung saang banda ka magkakat ng expenses. So uulitin ko guys ha, isusulat mo lahat ng expenses mo sa loob ng isang buwan. So, mas mainam kasi if nakikita mo yung mga figures. So, update mo lang ako sa comment section sa commitment mo. Ayan. So, balik na tayo sa cash stuffing. And to start with, maglalagay ako ng 150 pesos dito. So, napag-isipan ko na ang vitamins and medicines ay hindi lang limited sa tableta, sa syrup o gamot na nabibili sa pharmacy. So, dito ko rin kukunin yung pambili ng fruits. Ayan. So, next is eyeglass. It will get 100 pesos. So, meron na akong existing fund nito guys. Kaso, nakalimutan kong ilipat siya today. So, siguro sa next cash stuffing na lang namin. Then, electronics, it will get 200 pesos. Ayan. May bisita tayo guys, oh. Alam mo kasi, gabi ako nag-film kaya naglabasan sila because they are attracted to lights. So, pakonti-konti lang tayo sa electronics. So, next is household and maglalagay ako ng 150 pesos. So, I decided to have this envelope kasi minsan ito yung mga items na nasisira like cleaning tools o nauubos nang hindi mo na mamalayan like cleaning products. So, dito ko kukunin ang funds kung sakasakali. So, then we have office. Oh, malayang naglalakba yung friend natin, no? So, another 150 pesos for office. So, ang purpose ko dito is to have extra money to make tapal. Ayan, to pay sa mga items na need i-purchase sa office namin. O mga minor tools o equipment repair like grass cutter. Ayan. Another 150 pesos for supplies. So, office and school supplies. So, para sa akin, para kay Ate Kim, and to my daughter as well. So, sa mga kartihan, mga stickers, ayan, coloring pens, yung mga, gamit sa school. Then, repair and maintenance, it will get 200 pesos. So, para to sa motorsiklo namin. And dito ko rin kukunin yung magiging counterpart for maintenance sa bahay like pagpalit ng sirang faucet or busted bulbs. Ayan. Then we also have miscellaneous. It will get 250 pesos. So sa mga gastusin na hindi na pabilang sa mga categories dito, so sa envelope na to ko kukunin lahat. So meron na itong 200, 450 pesos. So ang minimum goal ko dito is 5,000 pesos. Next is pocket money. I allotted 150 pesos. So, minsan may mga seminars. So, I have to bring some money kaya napagpasyahan kong gumawa ng sariling envelope nito. Sobrang exhausted na yung allowance category namin if dun ko pa kukunin yung allowance ko sa seminar. Ayan. Then travel, it will get our last 300 pesos. So, meron din akong existing fund nito guys. Nakalimutan ko ring i-transfer. Ewan ko ba? Masyado na akong makakalimutin. Sinyalis na ba to na I have to recharge my mind, body, and soul? Char.
So mag-flip through tayo guys ha. So naglalagay tayo ng 300 sa travel, 150 sa pocket money, 250 for miscellaneous, 200 for repair and maintenance, 150 for supplies, 150 for office, 150 for household, 200 pesos for electronics, 100 for eyeglass, and 150 for vitamins and medicine. So that is it for our short-term goals, guys. So if you reach this part of the video, thank you so much. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click subscribe, hit the bell button, and see you on our next video. Keep safe, God bless, and bye-bye!